beloved Boss Mike Cervera. Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Nako, oo. Medyo alam nyo na, wala tayo sa studio. Nandito tayo sa isang kwarto. Di ba? Yung iba kasi alam nila na wala tayo sa Pilipinas ngayon, mga kababayan ko. Habang mga tulog pa yung mga kasama natin, sabi ko magla-live muna ako. Kasi kahapon hindi tayo nakapag-live, ano? Oo, kagabi hindi rin nakapag-live. Kaya ngayon, babawi tayo. Noon, mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, bago natin ito umpisan, huwag niyo hong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Opo. So, paano, mga kababayan ko? Shoutout muna kay Mucha DV at saka sino yun? Oo, Matt Aquino Lambert, Lamberto Tamayo. Yan. Sino pa to? Si Lena Racas. Opo, nandiyan na rin si Benji Tedios. Yon, si Da Mercado. Yan, Dar Mercado, si Dalisay. Sino pa? Evangeline Camilosa na nasa Hong Kong, Legaspi, Nelson Tulin, Lilia, Nandiyan na rin si BMB Chris Rose, si Gorio Chart, si Marilu, sino pa? Okay. So ayun mga kababayan ko, eto na nga, matindi. Etong pagbida-bida ng mga Duterte na una na nagbida dyan si Sara Duterte, mga kababayan ko. Di po ba? Dito sa sinasabi nga, mga kababayan, ng mga OFW na susunduin at tutulungan. Nauna ho dyan si Sara Duterte na nagbida-bida. Sabi niya madali daw, madali daw magpadala. At maglikas ng mga OFW. Hanggang ngayon ho, mga kababayan ko, wala pang nagagawa si Sara. Kahit ho katiting, kahit isa, wala pa ho siyang napapauwi. Ngayon po mga kababayan ko, napakarami na hong napapauwi ng gobyerno. Ang dami ng OFW. Yung mga OFW na mga nakakauwi, ang pinapasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos. Paano ngayon yan? Si Pangulong Bongbong Marcos ang bukang bibig ng mga OFW na salamat Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi mo kami pinabayaan. Salamat Pangulong Bongbong Marcos kasi nakauwi na kami. Ganon. Pero ho, ang tanong, bakit ho sabi ng mga kampo ni Duterte, si Basti daw ang nagpadala ng mga eroplano para tulungan yung mga OFW. Mga kababayan ko, hanggang ngayon wala pa tayong makita, marinig na mga OFW talaga na nagpapasalamat. Ano po? Wala. Kahit isa. Ngayon, meron. Meron Nelson Tulin. Iris Ramirez, Valdez Violeta, Michelle, meron mga nagsasabing mga vlogger nila, yung mga salamat Basti, tinulungan mo yung mga OFW nating mga kababayan, ganyan. May mga ganung gumagawa. Fake news, di po ba? Na tila ba pang tabon sa katangahan ni Sara Duterte sa pagsasabi na pwedeng ilikas yung mga OFW kahit na nagliliparan yung mga missile, kahit na yung himpapawid, mga kababayan, ay hindi madaanan. Sabi ni Sara Duterte, pwede. Alam niyo si Sara Duterte, kung mapapansin ninyo, na sa tuwing may mga bagay-bagay na kontrobersya, lagi siyang bida-bida. Pero wala naman nagagawa. Nako. Di po ba mga kababayan ko? Tulad ho niyan, ngayon, kapag tinanong ho niyo siya sa mga nangyayari na nabanggit niya na, sabi nga niya ano masasabi niyo sa male-maleta? Na mga pera daw na dinideliver sa kung kani-kanino ng mga politiko. Sabi niya, matagal na naming alam yan.
bago pa lang kami maging Vice President at President ni Bongbong Marcos, naririnig na namin yan. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, kung naririnig na nila yan, panahon talaga ni Duterte nangyayari. So, tama si Remulla, si Crispin Remulla, yung ombudsman, mga kababayan. Tama na na sinasabi niya, panahon pa ni Duterte yan. Oo, yung ilang kwento ng mga ex-Marines, panahon pa ni Duterte nangyari yung mga pagdi-deliver ng mga mali-maletang pera. Naka po, patay. Ngayon, ang tanong mga kababayan, kung alam pala ni Sara na noon pa nangyayari yan, bakit hindi nagsalita? 'Di ba? Ito, pakinggan ho muna natin bago natin puntahan itong mga OFW. Ito, pakinggan niyo. Of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Any reaction on that? Billions of money po. Alam nating tanga, alam nating bobo, tanga si Sara Duterte. Pero minsan, si Sara Duterte, mga kababayan, minsan nagsasabi ng totoo di po ba? Kahit tanga, bobo, si Sara Duterte, Olive Macapagal, Jason Permin, Bergie de Dios, Marites Musni, nagsasabi ng totoo tingnan nyo. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in Nakita nyo, mga kababayan ko? Nakita nyo, mga kababayan ko? Sabi ni Sara Duterte, yung pong pag-deliver ng mga mali-maletang pera, matagal na daw nilang alam. Pag-upo pa lang daw nila bilang Presidente at Vice President ni Pangulong Bongbong, alam niya na daw yun. So sa makatuwid, bakit binibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, kung noon pa pala, panahon pa ng tatay niya, nangyayari talaga yung mga mali-maleta. Kung ikukonekta nyo rin, yung pong sinabi ni Crispin Remulla, makikita nyo rin, natugma yung sinasabi nilang dalawa. Di po ba, mga kababayan ko? Tugma na ho. Oo. Kaya maaari na talagang etong mga itong mga nagpapakilala na mga bodyguard o mga ex-Marines, malamang ho, mga kababayan, noong pang panahon ni Duterte, ginagawa na nila yung pagdi-deliver ng mga kwarta. Ayon mismo kay Sara. 'Di ba? Ulitin ko para maliwanag, pakinggan yung maigi. Pakinggan yung maigi, mga kababayan, ang tanong, ang sagot. Allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. matagal naman namin na alam yan. Matagal na naming alam yan. Matagal na naming alam na matagal na yan. Kita niyo, mga kababayan ko, Bakit? Dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Dahil matagal naman na yang pinag-uusapan. Okay? Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig. Kita nyo? Simula pa lang ng pagpasok namin na President at Vice President, alam na namin. Kita nyo, mga kababayan. Tuloy. Na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil Kita nyo, mga kababayan ko, ang sabi niya, matagal na naming alam yan. Yung mga nakalagay sa maleta, sa mga suitcase,
sa mga yung mga bag, mga ganun. Alam na. 'Di ba mga kababayan ko? Sino ba ang presidente nung panahon na 'yon? 'Di ba bago sila umupong dalawa ni Pangulong Bongbong? Sino ang presidente noon, aber? 'Di ba si Digong? At ngayon sa kanya ring galing na sinasabi niya na ngayon lang lumabas 'yan. Kasi nga pinasabog ni Pangulong Bongbong. Di ang liwanag na dinadamay lang nila si Pangulong Bongbong Marcos dito. Si Pangulong Bongbong Marcos nga yung nagpasambulat nito, nagpasabog nitong mga nakawan nila eh. Kaya ngayon, pinagkakaisahan nila yung taong nambisto. Tama mga kababayan ko? Pinagkakaisahan nila yung taong nambisto ng mga katarantaduhan nila. At kung eto naman mga kababayan, alam ni Sara Duterte talaga. At siya ay talagang para sa katotohanan na sinasabi niya. At siya ay para sa transparency na sinasabi niya. At para siya sa accountability na sinasabi niya. Bakit hindi nagsalita ito? Bakit hindi nagngangawa noong alam niya na pala na merong mga mali-maletang mga bag na mga binibigay sa mga politiko yung tatay niya? Sa panahon ng tatay niya, mga kababayan ko. Isipin yung maigi yun. Kung hindi nyo maiisip yan, yung mga DDS, parehas talaga kayo ni Sarang Bobo. Ayan sa bunganga niya galing mismo. Sa bunganga mismo ni Sara Duterte galing. Hindi ho sa akin, hindi sa inyo. Sa bunganga nito mismo. Kayo mga kababayan ko. Sige. Balikan natin isa pa. Liwanagin uli natin ng tuloy-tuloy. Yan. Allegations of bags of money being delivered. Yan sa aligasyon daw ng bag at mga pera. Ang tanong Tapos pakinggan niyo yung sagot, tuloy-tuloy. Po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Kita nyo, ano kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos doon? Kung kasi simula pa lang nilang umupo, bago pa lang sila umupo, alam na ni Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan alam na niya. Bago pa lang daw sila umupo, meron ng delivery ng mali-maletang pera. Ayan hindi sa ating galing yan. Sasabihin na naman ng mga DDS, fake news. Galit na galit, gusto manakit. Mga bobo talaga tingnan nyo mga kababayan ko. Hindi kaya, mga kababayan, dahil hindi siya nagsalita noon, ayaw niyang magsalita noon, gawa ng mga kababayan ko, yun din ang plano niya, magnakaw. Yung bang, nagnanakaw din naman kayo, magnanakaw din ako. So wala na tayong sumbungan dito. Hindi ako magsasalita. Huwag kayong magsalita pag nagnakaw ako. So parang nagpaligsahan na lang sila na magnakaw. Hindi kaya ganun ang nangyari mga kababayan ko? At ngayon nga, at nabisto nga, binisto nila Saldico, eto nga pagnanakaw ni Sara, kaya naman nagalit. Humingi ng saklolo kay Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulo, malay niya naman dyan sa pagnanakaw ninyo. Siguro gusto ni Sara, kampihan siya ni Pangulo. Malay ba ni Pangulo sa pagnanakaw nila, di ba? Kaya nagalit ito kay Pangulo, kaya nakita nyo naman ito, piling prinsesa, piling entitled lagi, di ba? Ngayon mga kababayan ko, sa paghingi niya ng tulong kay Pangulong Bongbong, hindi naman siya kukonsintihin, no? Kukonsintihin ba siya ni Pangulo? Syndicate? Kamikaniko, di ba? Michelle Reyes, Joey Salvaboro, Marloni Villanueva, kukonsintihin ba? Flor Castellan, hindi siya kukonsintihin ni Pangulong Bongbong.
Kaya nung hindi siguro ito napagbigyan sa kanyang kahilingan na kampihan siya sa kanyang nabistong pagnanakaw, pandarambong, kawalangyaan, nagalit pati kay Pangulong Bongbong. Kaya, ang nangyari mga kababayan ko, pati si Pangulo, dinamay niya na sa paghihigante. Our beloved Boss Mike Cervera.